Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 47 ng Stolen Life. Sabi nga ni Fake Lucy, no, kailangan kong tumawag na ambulansya. Ay teka lang, kapag naggamot ka ng mga doktor at kapag gumaling ka, isusumbong mo kay Darius, hindi po pwede, kaya manigas ka dyan hanggang sa mamatay ka. Kita mo, kawalang yan talaga nito ni Para, no? Ngayon bigla na lamang siya nagulat kasi bumusina yung sasakyan ni Darius. Sabi niya, si Darius nandito na. Nagulat siya. Nasa may gate na, pinapasok na ni Isaac. Ngayon, nung bumaba na si Darius sa may sasakyan niya, napaisip si Lucy. No, sabi niya, papaano to? Ngayon, nung makita niya si Darius papasok na sa loob ng bahay kasi nga salamin tumatawag na siya kunwari ng tulong. Darius, tulungan mo ko, tulong. Si Mamita, nawalan siya ng malay. Ba't ano nangyari, Lucy? Ewan ko, nadatnan ko na lamang siyang ganyan, nakabagsak. Tulungan mo, dali natin sa hospital. Ngayon, eto na. Sabi ni Darius, Mamita, nandito na ho kami. Hindi ka na ho namin iiwan. Ngayon sabi nung nurse, Sir, ma'am, lumabas po muna kayo. Sorry po, pasensya na. Ngayon, paglabas nila, sinisisi ni Fake Lucy sarili niya. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko na iniwan si Mamita. Dapat binantayan ko na lamang siya. Lucy, wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi talaga, love, kasalanan ko to eh. Nagpromise ako sa'yo na ako na ang bahala sa kanya, diba? Pero ano nangyari? Na-stroke siya, sabi niya. Ngayon, niyakap siya ni Darius. Samantalang ito namang si Manang Bering umiiyak. Binigyan siya ng tubig ni Isaac. Manang, wag na ho kayong umiyak. Isaac, kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko hinayaan si Ma'am Ason. Manang, wala naman ho may ginusto nang nangyari. Wala naman ho kayong kasalanan. Ito nga nangyari na, sabi ni Manang Bering. Lagi ko siyang binabantayan pero ngayon napahamak si Ma'am Ason. Kaya ako ang mapapanagot nito, sabi niya. Natatakot si Manang Bering. Ngayon, na-stroke siya, sabi niya. Ngayon, tinanong niya si Isaac, sabi niya, Isaac, nung bang dumating ba si Sir Darius, wala ka bang narinig na ingay sa loob? Saan ka ba nakapwesto nun? Manang, nakapwesto ako sa gate nun eh. Nung bago pa man dumating si Sir Darius, wala naman ako naririnig na ingay, hindi naman ako lumapit sa may salamin o kaya sa may pinto. Kasi alam ko nag-uusap si na Ma'am Lucy saka si Ma'am Ason. Sabi niya, iyak nang iyak si Manang Bering, sabi niya napabayaan niya raw si Mamita. Hindi niya raw matanggap. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Para saka si Joyce dahil nga nalaman na nga ni Joyce na alam na rin ni Mamita ang lahat. Sabi ni Joyce, bro, paano nangyari yun? Paano nalaman ni Mamita? Paano mo siya nakumbinse? Basta naniwala na lang siya sa akin na kwento ko lahat ng tungkol sa amin dalawa, yung kami lamang nakakaalam. Kaya panigurado ako, sasabihin niya na ngayon kay Darius na ako talaga ang totoong Lucy. Ngayon tumatawag si Darius. Bro, ito na yun, tumatawag si Darius. Sagutin ko lang hello. O Darius, nasan ka? Ano? Sige, pupunta agad ako sa bahay. Bakit bro, ano yun? Kasi pinapupunta ako ni Darius sa bahay para magbantay muna kay Cheska kasi isinugod daw si Mamita sa hospital, inatake raw. Ano? Oo sige na bro, umalis ka na. Sige na, puntahan mo na si Cheska. Pumunta ka na sa bahay. Balitaan mo na lang ako ha. Sabi niya, akin na to. Kinuha ni Fake para yung padala ni Joyce. Nagmamadali na siyang umalis. Ngayon, nasabi ng doktor, sa ngayon po, madedeclare ko po ang pasyente na nasa comatose. At nasa rin po siya, stroke, sabi ni Darius. Paano siya na-stroke? Palagi naman po siyang iwas sa stress. Palagi po siya nagpapacheck up. Alagang-alaga nga po siya sa sarili niya. Health conscious po si Mamita. Ano ba mga maaaring dahilan? Maaari kasing dahilan gawa ng edad niya. O di kaya naman sa init ng panahon, stress at pagod. Pero kailangan natin malaman ang resulta ng MRI para malaman natin kung ano ba yung nag-trigger ng stroke niya at ng pagkoma niya. Sa ngayon kasi hindi pa ako makapag-diagnose o prognosis ng mga bagay-bagay hanggat hindi pa lumalabas ang resulta ng MRI. Kailangan po muna nating hintayin yun. Sabi ni Darius, naniniwala ho ako Dok na magbabalik po si Mamita at gagaling siya. That's the spirit. Ngayon, iniwan mo na sila ng doktor. Sabi ni Darius, love, babalik si Mamita. She's a very strong woman. Naniniwala ako doon. Sabi naman ni Lucy, kaya nga love, huwag ka nang umiyak. Okay lang yan. Ngayon, nagkaroon na nga ng pagkakataon tong si Fake para tawagan yung nanay niya, si Belen. Sabi niya, hello Nay, meron akong masamang balita. Ano yun anak? Alam na ni Ason
yung tungkol sa sikreto ko. Alam niya na ako na si Para. Ha anak, paano yun? Kaya nga nay malaking problema to. Kaya ito ngayon ang pinoproblema ko, kaya kinakabahan ako ngayon. Ngayon biglang dumating si Darius. Nahuli niya si Lucy, sabi niya, Lucy, anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita sa may chapel, wala ka. Tapos nandito ka lang pala, sabi ni Fake Lucy. Love, wala kasi yung signal, kaya naganap ako ng signal para nandito ako. Sino ba yung kausap mo? Si Joyce. Meron kasi akong sinabi sa kanya, mga bilin ko tungkol kay Jessica. Ganun ba? Kausap mo si Joyce? Pwede ko ba siya makausap? Para makausap na rin si Jessica? Sorry love, napatay ko na eh. Pero iti-text ko naman si Joyce para sabihin sa kanya yung mga bilin ko. May ibibilin ka ba? Wala love. Pasabi na lang kay Jessica, mag-iingat siya ha. At ipag-pray niya kamo yung lola niya. Malaking bagay ito. Sige, pasok na ako sa loob. Ngayon nag-text si Fake para sabihin sa nanay niya na kinakailangan nilang magkita sa ospital ngayon din. Samantala ito namang si Jessica umiiyak at labis na nag-aalala kay Mamita. She will be alright? Nasaan na po ba si Mamita, Ninang? Ba't po wala pa rin po sina Daddy saka si Mami? Iha, please pray for her ha. Alam naman natin na matibay na babae si Mamita. Babalik siya. Makakasama ulit natin siya. Okay? Very good. Kailangan ipagdasal mo si Mamita. Ngayon sabi ni Cheska, pasok na po ako sa room ko. Inalayan siya ni Aling Bering. Cheska, okay ka lang? Ikaw na mag-isa? Opo, o sige. Ngayon tinawag siya ni Joyce. Aling Bering, kamusta? Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam kasi wala po ako nung nangyari po yung nahimatay si Ma'am Ason. Sino ba kasama niya? Ang kasama lang ni Ma'am Ason dito kanina sa bahay ay si Ma'am Lucy. Nag-uusap po sila. Ayun, nakatunog na tong si Joyce. Alam niya na. Samantala, habang nagkakausap nga yung dalawa, sabi nga ni Darius, hindi po pwedeng mawala na lamang si Mamita ng ganito lang. Ang dami na namin pinagdaanan, marami pa akong gagawin para sa kanya. Nawala na nga si Vince tapos parang mauulit lang ito. Hindi ko nakakayanin kapag nawala pa si Mamita. Kaya hindi ko talaga kakayanin, sabi niya. Sabi naman ni Lucy, love, huwag ka nang umiyak. Babalik din si Mamita. Sabi niya, no? Ngayon sabi naman ni Darius, babalik naman si Mamita, di ba love? Oo, babalik siya. Gagaling siya. Ngayon, habang nagkakausap sila, sumimple itong si Belen, sumilip. Kasi nag-iingat siya, hindi siya pwedeng makita ni Darius. Ngayon, nung nakita na nga ni Lucy na nandiyan yung nanay niya, sabi ni Fake Lucy, love, alis muna ako ay kukuha muna kita ng tubig. Saglit lang ako, dyan ka lang ha. Yun, ako. Kaya nagkaroon na ng pagkakataon na magkausap yung dalawang demonyita. Mag-ina talaga sila ni Para sa ni Belen kasi si Belen gumagawa na ng krimen eh. Kriminal na rin eh. Gagawa siya ng kasamaan para mailigtas yung anak niya. Diba? Nagpaalam siya sa asawa niya kay Darius na aalis daw muna siya. Kukuha daw siya ng tubig. Ngayon sabi niya, paano nalaman ni Tanda yung sekreto mo? Hindi ko nga rin alam, Nay. Siguro may kinalaman dito yung spirit guide eh. Sinabi niya yun para malaman talaga na ako talaga tong si Para. Hindi po pwede yan kasi ayokong makulong. Ayokong bumalik tayo sa dati nating buhay. Teka lang, Nay, alam ko yun. Huwag mo na akong stressin. Natatakot na ako kanina pa, hindi nga ako mapakali. Kasi kapag gumaling yan si Tanda, magsasalita yan. Sabi naman ni Belen, alam ko yun. Talagang sinasabihan lang kita. Kaya huwag ka nang mapikon, sabi niya. Hayaan mo, ako ang gagawa ng paraan. Nay? Basta, ako na ang gagawa ng paraan, diyan ka lang. Sabi niya, sabi ni Belen. Sabi niya kasi, ayoko nang bumalik sa dati nating buhay, no? Sa totoo lang inaamin ko. Guminhawa lalo ang buhay natin nung naging si Lucy ka na. Sabi niya. Kaya nagulat itong si Fake Para. Bakit nga naman, gagawin ng nanay niya yun, yung ganung bagay. Kaya nagtaka na siya, di ba? Ngayon, eto na. Planado na talaga lahat. Pinuntahan niya si Darius. Sabi ni Darius, Mamita, magpagaling ka ha. Babalik ka pa sa amin. Marami pa akong gagawin sa'yo. Mahal na mahal kita. Ngayon, sabi kasi ni Lucy, baka merong kinalaman dito yung spirit guide kaya napahamak si Mamita. Kaya siya inatake ng high blood niya, kaya siya na-stroke at ngayon nakoma. Kasalanan talaga ng spirit guide din kaya nakadagdag sa iniisip ni Mamita. Hindi siya kasi okay nitong mga nagdaang araw, lagi siya nag-aalala. Baka siguro sinabi ng spirit guide na nakausap niya si Vince na masama ang loob. Kaya ang nangyari, nalungkot si Mamita kakaisip kay Vince, sumama rin ang loob niya, kaya yun, inatake siya. Love, pwede ba munang kumain ka? Sige na.
Makinig ka sa akin sa pagkakataong ito, wala ka pang kain, sabi ni Darius. Sa pagkakataong to, hindi ko kayang iwan si Mamita. Mawawala lang ako dito, alis lang ako dito kapag nagising na siya. Love, monitored naman siya ng mga doctors and nurses. Marami naman nagbabantay sa kanya kaya hindi nila siya pababayaan. Ngayon nakumbinsi niya si Darius na lumabas na para kumain. Ngayon, sakto naman pumasok itong si Belen. Nagkunwari siyang nurse. Naku po, patay. Ayan na, ito na yung pagkakataon niya para pumasok sa CCU ni Ason. Ayan no. Naku. Nung lumapit siya, tinanggal niya yung face mask. Tinanggal po yung face mask eh. Paano pag nahuli siya, talagang teleserye nga naman talaga. Nagsalita pa, sabi ni Belen, alam mo Ason, hindi ka na pwedeng magising pa. May himlay ka na at tuluyan mo nang ibabaon dyan sa hukay mo ang sikreto ng anak ko. Sabi niya, tinanggal niya ng oxygen. Yan, tinanggalan niyo. Ngayon, ito namang si Darius, kinakapa ang cellphone niya. Love, sakit lang, parang nawawala yata cellphone ko. Parang naiwan ko yata sa kwarto ni Mamita. Love, tara na kumain na tayo, hindi naman mawawala yun. Love, babalik ako kasi importante yun. Malay mo may tumawag sa akin mga doktor. At nabalitaan ko nagkamali na pala si Mamita. Babalik talaga ako doon. Saglit lang to. Teka lang love, sasama na ako. Ngayon eto na. Nag-flatline na si Mamita, nawawala na ng oxygen. Bumababa na yung niya, yung buhay niya. Tapos nagkamali ni si Mamita, lumalaban siya. Gumagalaw na siya dito. Nakikipaglaban siya kay kamatayan. Ngayon, dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Pakatunghayan natin bukas. Nagkamali na si Mamita ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi niya rin maigalaw ang buong katawan niya. At ngayon kinakailangan na siyang iuwi sa bahay para doon magpagaling at meron siyang ite-take na mga gamot. At hindi naman din makapaniwala tong si Fake Para o si Lucy kung bakit nangyari yun kay Mamita samantalang regular ang check-up niya. Ngayon, nabalitaan nga ni Lucy o ni Fake Para kay Joyce na si Para o Fake Lucy ang huling kasama nito bago ito inatake ng stroke, diba, ng high blood. Ngayon, dumating naman tong si Apo Berta para ibalita nga kay Manang Bering yung tungkol nga sa pagkatao nito ni Lucy. Ngunit siya napornada dahil nahuli siya ni Darius at galit na galit ito. Sinisisi si Apo Berta na siya mismo ang dahilan kung bakit napahamak si Mamita. Kakaisip, pinagtulungan siya ng mag-asawang to. At ngayon, sa pagkakataong ito, nagsisimula na ang pagpapahirap ni Para aka Fake Lucy kay Mamita. Papainumin niya to ng peking gamot. Pinakita dito di ba? Papainumin niya ng peking gamot para hindi na to gumaling o baka matuluyan na. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.